2024 new Sniper 155R version with anti-lock braking system is finally available na ngayon sa atin sa Pilipinas. At ngayon nga, dito sa Pangasinan, meron ng mga unit. Kung gusto nyo pong bumili ito mga idols, ano pang iniintay ninyo? Available to dito sa Yamaha Guanzon Store, located sa Dagupan City or Calasiao. At ang color na available, matte black mga idols. Isang kulay lang yan. Plus, ang bagong SRP nito ay 145,900 pesos. What's up mga idol? Nandito tayo ngayon sa Yamaha Guanzon Rev Zone. Dito po yan, located sa Dagupan City. At ito, yung ating feature para sa inyo for today, 2024 all-new Yamaha Sniper 155R version. Ito na po yung may ABS. So, napakaganda nitong ating bagong model na to with anti-lock braking system. Siyempre pa, tignan natin lahat ng kanyang specs and features. Ano ba yung merong bago dito? At yung kanyang presyo. Well, pati na rin ang kanilang installment para sa ating monthly payment, down payment, at yung ating pinaka-rebate. Mga idols, 2024, new color, matte black. So matte black siya, all black siya ngayon. From the old model na naging glossy black, ngayon naman po, matte black na yung ating pinaka-bagong Sniper. And para sa ating bagong model na to, yung kanyang design plus yung kanyang mga decals, binago rin ng Yamaha yan. Makikita naman yung kanyang nakalagay na Sniper sa gilid. Plus yung mga decals dun sa kanyang wheels at sa body niya. Ang kanyang engine, same pa rin yan, 155cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead camshaft. Yan po ay 4 valves liquid cooling, electronic fuel injection with 6-speed transmission at pwede nyong start to via electric. Equipped din ito ng variable valve actuation or VVA plus assist and slipper clutch. And syempre ang kanyang compression ratio 10.5/1. Ang max power naman ito 17.7 HP at 9,500 RPM at max torque 14.4 Newton meters. Mga idols, yung kanyang frame type, yan po ay backbone. And yung mga improvement dito sa kanilang engine side, siguradong mapipil natin yan pag ito ay na-test ride na natin mga idol. Especially yung kanyang cooling system, yung upgrade sa kanyang assist and slipper clutch, hopefully naging mas maganda pa yung performance nito. Yung ating front shock, yan po ay conventional telescopic forks. Hindi po nagbago yan. Same pa rin yung kanyang taba dyan. At yung rear suspension naman, yan naman po ay monoshock via swing arm mga idol. And pagdating naman sa handling niyan, siguradong subok na ang ating Sniper 155. Kaya mga idols, pagdating naman sa ating stopping power, ito yung pinakamalaking naging improvement ng ating R version with anti-lock braking system na to. Kaya din, tinignan din natin yung kanyang pinaka-front brake. Talagang lumaki na yung kanyang disc brake. Yan na po ay 300mm round disc at meron tong 2-pot caliper Nissin yan. And tinignan natin yung disc brake ng standard version, mas maliit siya. Dito sa ating R version, makikita nyo talagang mas malaki yung kanyang disc brake na yan. Again, yung new feature nito, anti-lock braking system. Makita nyo yung pinaka-cable na dyan. Yan po yung pinaka-ating ABS dito. Single channel lang to. Pinaka-front lang po natin ang may equip na ABS mga idols. Sa atin namang rear brake, same din yan na round disc. At yan po ay merong 1-pot Nissin caliper din ang ginamit. Diyan talagang wala tong ABS kasi nakita naman ninyo walang ABS cable dyan. So single channel ang naka-equip dito sa ating ABS version ng Sniper 155. And mga idols, pagdating naman po sa ating pinaka-wheels, talagang para sa akin talaga gusto ko yung kanyang style ng wheels na to. Yung 5-spoke na to. And black yung kanyang color. Plus nilagyan pa niya ng decals ng Yamaha na 155R. So talagang manalo rin, maganda rin. At dito sa ating version na to, IRC yung brand ng kanyang tire dito. 9080 by 17 inch yung sukat niyan. Sa likod naman, 120/70 by 17 inch. Parehong tubeless to mga idol. So iba po ang brand ng ating gulong sa ating R version. Kasi dun sa standard, yan po ay naka-Maxxis tire. Dito naman, IRC. And para naman sa dimension at sukat ng ating bagong 155R version na to, ang wheelbase same pa din yan, 1,290mm. And mapapansin mo yung slight changes dun sa kanyang pinaka-front, yung pinaka-harap niya, yung kanyang pinaka-ibabaw na cooling. At yung ating ground clearance naman, same pa din yan, 150mm ang sukat para dito sa ating R version.
Ang bigat naman ito 121 kg. So mas mabigat po si R version kaysa po sa ating standard version. Mga idol, kita naman niyo yung kanyang pinakaupuan, two-tone ito at iba yung design niya. Plus yung pinakagitna, meron pang hati yan para sa ating passenger at andun nga yung stitches na white niyan, ang ganda tingnan. Kaya mas lalong nag-blend at bumagay doon sa mga decals din ng ating R version. Ito namang standard, kita niyo yung styling ng kanyang upuan, mas maganda dito sa ating R version. Mga idol, pagdating naman sa kanyang seat height, yan po ay may sukat na 795mm. Kaya mga idol, siyempre, ipapakita ko rin sa inyo yung magiging sitting position natin dito. Ako po ay may sukat na 5'6". So, ang ating seat height, 795mm. Swak na swak po sa atin yung kanyang sukat. Hindi tayo nahirapang sumakay at komportable tayo. So, ito, para sa average Filipino rider, kayang-kaya nyo rin yan kahit ang height nyo ay 5'4", 5'3", mga idol. At syempre yung ating ilalim ng upuan, nandyan po yung kargahan natin ng gasolina. Yung fuel tank natin na capacity, 5.4 liters yan. Syempre kakarga natin yan unleaded, mga idol. At kung gusto nyo pong malaman yung consumption nito, average lamang nito, 45 km per liter. So yun po yung pinaka-average yan. Pwede pang bumaba yan, depende kung paano kayo mag-drive. At yung ating battery, GS, yung kanyang brand, yan po ay maintenance-free battery, 12 volts. At syempre, may mga tools tayo dito sa ating motor na to, yung pangtanggal natin ng spark plug, yan. So mga idols natin, ang bagong Sniper 155R version, ito po ay merong smart keyless system. Yan po yung pinakamismong natin, keyless natin na susian. Ayan mga idols, ang pindot mo lang dyan, siyempre pwede mo na i-turn on yung ating engine dito. Katabi na rin dyan yung bukasan nitong ating upuan, nandyan sa bandang right side. Kaya mga idols, pwede nating i-lock din yan dito sa ating smart keyless system na to. Secured yung ating pinakamotor. Plus, meron din itong anti-theft alarm. Mga idols, meron din itong equipped na socket charger. Yun nga lang, kailangan pa rin nating bilan to ng adapter para sa ating USB charger. Kung tayo po yung mag-charge ng ating cellphone. Hopefully, sana in-update na rin ng Yamaha yan. Yung bang USB Type-C na siya. Yung ating mismong charger na yan. At pagdating naman sa ating handlebar, okay din yung grip na nilagay nila dito, malambot at talagang comfortable din. Plus yung mga switches and buttons sa left, andyan yung pass switch natin, signal indicator at yung ating busina. So nandun sa high and low beam yung mismong ating pass switch, mga idol. Sa right handlebar naman, makita nyo yung ating pinaka starting switch dyan, plus yung hazard light natin. So meron siyang equipped na hazard at yung ating kill switch para sa ating engine. Pagkatapos nating mag-rides, pwede nating ipatayin ba dyan. Kaya mga idol, itong ating Sniper 155, same pa din yung design ng ating full LCD digital display nito. Kita naman po ninyo yan. So yan po, makikita nyo na yung pinaka ABS indicator nandyan sa may pinakataas niya. So meron na siyang ABS indicator dyan. Makikita nyo kung naka-turn on yan. Siyempre pa yung iba pang information ng ating display, yung ating RPM, yung ating speedometer, kung ano na yung speed natin, at yung ating fuel gauge dyan, plus yung ating trip meter, at yung clock, mga idol. So ito, meron din tong gear indicator sa bandang left side. Siyempre pa yung mga indicator ng ating flasher, yung ating pinaka-winker dito. Kaya mga idol, ang ganda naman tignan, pero yun nga, para sa akin, mas maganda sana kung ginawa nilang color dyan kasi para mas visible talaga at very informative yung ating ilaw. Again, mga idols, dito sa ating pinaka-front headlight, ayan, itong low beam na to ay yan pong nasa ibabaw, yung sa handlebar. Para kahit saan tayo mag-turn, nandun yung ilaw natin. At sa body naman, nandun naman yung ating daytime running light, yan yung pinaka-mismong kilay niya dyan. At yung ating pinaka-high beam light, nandyan po sa baba niya sa gilid. So mga idols natin, sa bandang baba rin yan yung ating halogen bulb type na mga signal natin, signal indicator o yung winker natin dito. So ito nga, naka-hazard tayo kaya kitang-kita natin yung ating ilaw dyan, lalo na kung meron tayong emergency, mga idol. At of course, napakalinaw din yan dahil LED ang ating high beam, low beam at yung ating daytime running light plus yung ating brake light na to. Napaka-sporty ng design nitong ating pinaka-tail light, mga idol. Siyempre sa ating naman signal light sa likuran, yan din po ay halogen bulb type. Kaya mga idol, itong ating bagong Sniper 155R version na may bagong presyo rin, siyempre, kung kayo po ay gustong bumili nito, available na to ngayon sa mga Yamaha store, Dito nga sa Pangasinan, kahit malayo pa yung lugar nila dito, talagang available na kagad. So yung mga apakan natin, meron pa siyang rubber,
para anti-stress. And pati na rin yung ating side stand at center stand, magagamit natin yan pag lalo na tapos na tayo mag-ride, so secure yung ating motor. Mga idols, ito po ang ating brand new model 2024, ang pinaka-inihintay natin. Sa bagong presyo nito, SRP 145,900 pesos. Kung cash po nyo bibilin to, mag-add pa kayo ng at least 2 to 3,000 para sa 3 years LTO. Depende po sa kasa yan, nag-iiba-iba yung kanilang additional na yan. At sa installment naman, ito po ay range lamang. May down payment to 20,000, 24 months, 8,695, 36 months, 6,884 at rebate na 200. Pwede rin magbago to sa mga kasa na pupuntahan nyo. Depende po sa kanilang installment code. Kaya yan po yung ating range. Pwede nyo pong ihanda yung amount na yan para ready na kayo kung kayo po yung magbabayad via installment or in-house financing nila. Yan po ang ating feature sa inyo mga idols. Napakagwapo nitong ating Sniper 155R version. Personally, my first impression talagang nagustuhan ko siya. Maporma yung tignan, talagang classic. Medyo class talaga yung datingan niya at talagang premium. Siyempre pa, bumagay yung mga decals na nakalagay sa body niya at sa kanyang wheels. Plus, siyempre yung matte black. Ang gandang tignan yan, lalo na kung may tayo magandang jersey at may magandang helmet tayo. Perfect yan mga idols. Salamat sa inyong pagpanood mga idols. Hopefully nagustuhan nyo to. Please mag-leave po kayo ng comment sa ating video at kung gusto nyo pong bumili ng aking jersey, customize yan. Pwede na po akong i-PM sa ating FB page, Boy Salabaria. Ride safe po sa inyo mga idols.